Paano kung yung lugar na ginagalawan mo ay hindi na pala totoo? Story time. Nagtrabaho ako bilang isang property manager sa isang kilalang mall sa Manila. Ilang taon na ang nakakalipas na mangyari ito. Medyo may kalumaan na tong mall na to. At tuwing Holy Week namin madalas ginagawa ang major maintenance ng mall. Kaya tuwing nangyayari ito, madalas umaabot na kami ng madaling araw sa pag-uwi dahil sa kakahintay para lang matapos ang maintenance. During routine maintenance namin, nag-iikot yung mga guard namin para i-check yung iba't ibang bahagi ng mall. Pero bandang 1 AM, habang nasa CCTV room ako, kasama ang OIC at CCTV operator namin, napansin ko sa monitor na may isang guard ang nakatayo sa may food court at hindi gumagalaw yun. Nagtaka kami, kaya ang ginawa ng OIC namin, niradyohan yun na yun. De La Cruz, bakit nakatayo ka lang dyan? Anong nangyayari sa'yo? De La Cruz! De La Cruz! Pero hindi siya sinagot ng guard na yon. Kaya ang ginawa ni OIC, pinaradyohan niya yon sa isa pang guard, malapit dun sa guard na nakatayo. Pero pagkaradyo nun, hindi pa rin sumasagot yung gwardyang nakatayo na si De La Cruz. Kaya sabi ko sa kanila, puntahan na para matapos na at makauwi na kami. Pero itong si OIC at itong CCTV operator namin, nagtuturuan na parang akala mo nagbibiro ako at naglalaro lang kami. Kaya sa asar ko, sinabi ko sa kanila na ako na lang pupunta. Habang naglalakad ako, papunta dun sa food court, sinabi ko pa sa sarili ko na ang weird na mga kasama ko. Pero hinayaan ko na lang yon dahil gusto ko nang matapos ang ginagawa namin para makauwi na. Pagdating ko sa may food court, wala na yung guard na nakatayo. Tumingin ako sa buong paligid ng food court pero wala akong makitang anino nun. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko yun sa pangalan nun. De La Cruz! De La Cruz! Pero walang sumagot. Inisip ko na lang na baka naradyohan na nila at sumagot na yun at bumalik na sa mga kasama niya. Pero sa pagkakataong ito, may nararamdaman na akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag yung bigat na nararamdaman ko sa paligid ko. Pero hinayaan ko na lang yun at bumalik na ako sa may CCTV room. Pagbalik ko ng CCTV room, habang nasa labas pa lang ako nun, rinig ko na parang nagkakagulo at nagpapanik sila sa loob nun. Dahil naririnig ko yung ingay nila sa labas. Kaya dali-dali akong pumasok para alamin kung ano yun. Pagpasok ko, gulat na gulat ang mga yon na parang nakakita ng multo. Anong meron? Sir, kanina pa po kayo nawawala. May kalahating oras na. Kanina pa namin kayo hinahanap. Kagagaling ko lang dito ah. Wala pang 10 minuto. Pagtingin ko sa relo ko, 1:45 AM na. 1 AM nung makita namin yung guard na nakatayo sa may food court. Kaya sa pagtataka ko, tinanong ko yung OIC at CCTV operator namin. Di ba may guard na nakatayo sa food court kanina? Si De La Cruz? Pero sir, hindi naman umalis si De La Cruz sa pwesto niya. Saka wala kayo sa food court simula nang nawala kayo. Kahit reviewin niyo pa yung CCTV. Dito na ako nagtaka dahil sigurado ako sa nakita ko dun yun sa food court at dito na ako napaisip kung saang mundo ako napunta. Simula nun, hindi na kami pumupunta sa food court tuwing may maintenance kami at sarado na ang mall. Dahil sa hindi maipaliwanag, nakaranasan kong yon. Dahil imposibleng nagkaroon ng parehong dalawang mundo.